Hi guys! Welcome back to our channel. This is Art. This is Les. And today guys, we're heading somewhere na magdo-donate kami ng something. Ano ito-donate natin? Hindi gamit, hindi anything, pero magdo-donate kami ng plasma. Yeah. Isn't that scary? Yes. Kung hindi nyo alam guys, yung plasma, hindi siya dugo. Kasi usually, dinodonate natin dugo, di ba? Pero yung plasma parang ano siya, parang ingredients na nasa dugo, di ba? Parang gano'n. And may mga tao nangangailangan ng plasma, lalo na yung mga may mga liver problem, mga bleeding problems, at iba pa mga disorders. Kailangan po nila ng plasma. And nakita po namin to isang donation center na pwede kang mag-donate ng plasma, pero may bayad. Yes, may bayad guys. May kapalit. May kapalit. So, pwede nyong pagkakitaan tong plasma donation. So, makakatulong ka na nga sa ibang tao, mababayaran ka pa. And itong nakita namin sa first day ng donation, nagbibigay sila ng magkano? $100. Wow. So, hindi ito siya donation. Parang hindi siya donation guys. Bentahan to guys. Bentahan, parang bentahan ng kidney guys. Ito, bentahan naman ng dugo. Yeah. So, see you guys. Bye! It's a sunny winter morning here in Red Deer, Alberta, and patungo kami sa Plasma Donation Center. Dito sa Red Deer, ang famous na center ay ang Grifols. Some of our friends have already tried donating plasma, kaya naengganyo kami to try it. And the best thing about donating is nakakatulong ka na, magkakapera ka pa. Mamaya, ikukwento namin sa inyo kung paano. First time namin, kaya medyo kinakabahan kami na medyo excited. Madali ba siya? Masakit? Nakakatakot? Well, ikukwento namin lahat sa inyo. As we told you earlier, hindi ito blood donation. Kinukuha nila ang plasma na nasa loob ng inyong dugo. And after the process, binabalik nila ang inyong dugo sa inyong katawan. Nandito na tayo guys. And unfortunately, bawal po mag-take ng photos and videos sa loob ng center. Ito ay dahil sa kanilang rules about patient privacy at para proteksyonan ang seguridad ng buong facility. Pero wag po kayong mag-alala kasi bibigyan po namin kayo ng idea kung ano ang makikita sa loob at paano ang proseso. If you are a first-time plasma donor, search nyo lang po ang website nila. If you are watching this before February 8, 2025, maswerte po kayo kasi may offer po sila na $100 sa inyong unang visit. Mag-book lang kayo ng appointment by clicking this button. After booking, mag-i-email po sila ng confirmation letter together with a questionnaire na dapat nyong sagutan at mga dapat nyong dalhin sa araw ng donation. Kailangan nyo pong dalhin ang inyong valid government-issued ID with proof of your current address at ang inyong original SIN registration paper or ID. Ang kanilang compensation varies depende sa dami ng plasma na mabibigay ninyo. Pwede po kayo mag-donate as often as twice a week. Alamin din po ninyo ang eligibility requirements bago po kayo mag-donate ng plasma. Dalawang pinaka-importante ay ang inyong age at ang inyong weight. Kapag nasa loob na kayo ng center, i-assist po kayo ng mababait nilang staffs. Meron din pong medical screening. Kukuha po sila ng sample ng inyong dugo para malaman kung fit po kayo na magbigay ng plasma. I-explain din po nila sa inyo ang proseso at mga risk and side effects na maaari niyong maranasan. Sa medical screening, isa sa mga tinitignan nila ay ang inyong hydration level. Dapat po ay well hydrated po kayo bago kayo mag-donate. Advice po sa akin ng isang nurse, dapat 3 days before pa lang umiinom na po ako ng maraming tubig. Kapag well hydrated ka, mas malabnaw ang inyong dugo at mabilis ang pagkuha ng inyong plasma. Kukunin din po nila ang inyong height at ang inyong bigat. Importante din po na kumain po kayo ng high protein na pagkain na 2 to 4 hours before your appointment. After your medical screening, malalaman na nila ang maximum amount of plasma na pwede nyo i-donate for the day. Kapag ready na kayo, uupo po kayo sa isang comfortable chair
katabi ang isang aparatus na kukuha ng dugo at mag-extract ng plasma. The process can take from 40 minutes to more than 1 hour. Depende kung gaano kalapot ang inyong dugo due to your hydration level. Dito pupunta ang inyong plasma at ibabalik uli ng aparatus ang inyong dugo pabalik sa inyong katawan. Ganun lang po kasimple. Pwede na po kayong umuwi pagkatapos po makuha ng aparatus ang target level ng plasma. And expect the payment as bank transfer on the next day. Yun lang guys, tapos na kami. Nakapag-donate na kami ng plasma and inabot kami ng around 2.5 hours kasi dumating kami ng 10 o'clock AM and natapos po kami ng 12:30 PM. Pero yung mismong pagkuha ng plasma, gaano katagal? Sa akin is 30 to 45 minutes lang guys. Bilis lang sa kanya. Kasi sa akin, ilan? 1 hour. Mga 1 hour and 10 minutes yata. Ganun. Kasi depende ang time guys sa bilis ng pag-extract ng dugo nyo at saka sa hydration nyo. Yes. So kung balak nyo mag-donate guys, kailangan uminom kayo ng tubig para maraming tubig para hydrated kayo. Based sa kanilang advice ng mga nurses, mga 3 days before mag-hydrate na kayo as much as possible, mga 1.5 to 2 liters a day para hydrated po kayo. Pag mataas po yung hydration nyo, mas mabilis po yung pag-extract ng plasma. Siya po kasi guys, hindi siya mainom na mahiling mainom mo ng tubig. So, yun, kaya. Kaya matagal. Siya avid water drinker siya. Yes. Kaya very hydrated. Mas mabilis yung pagkuha ng plasma. True. Yes. And ano pang masasabi natin? Sa experience mo, nahirapan ka ba? Hindi naman, wala naman. Tapos ang kwento ng kasama namin guys is last time daw na nag-donate sila is yung may dalawa daw doon na nag-donate na, yung isa nilalagyan na daw siya ng ice kasi nahihilo na siya. Tapos mayroon din daw isa doon na sumusuka. Kaya kanina parang kulang naman ang mga tao doon, mga tao na nag-donate. So peaceful naman kami doon kanina, wala namang nangyari sa isa namin. In our case, wala naman kaming naramdaman. Medyo masakit lang yung tusok. Pero yung in the process of extracting na yung plasma, hindi na masakit. Yes. Meron lang kayong parang ini-squeeze na ball. Every time na medyo bumabagal yung pag-extract ng dugo, squeeze lang kayo dun parang stress ball. Para lang ka lang talaga nag-donate ng blood, ng dugo lang talaga. Pero may machine siya, iba siya guys kasi may machine siya na parang yung dialysis na machine na hinihiwalay yung plasma sa dugo. So yung dugo binabalik sa katawan mo. Kaya hindi naman kayo nabawasan ng dugo. Ang nabawas sa inyo, plasma. Yun, sa advice nila parang sabi nila mga 1 hour o 60 hours ba yun? Bago bumalik yung plasma sa inyong katawan. Kaya huwag daw kayong mag-heavy lifting and kumain po kayo ng maayos and hindi nyo na mararamdaman, babalik na sa inyo yung plasma. Yun lang guys, maraming salamat po sa panonood. I hope may natutunan kayo sa video namin. Kung gusto nyo mag-donate ng plasma, mag-search lang po kayo ng pinakamalapit na plasma donation center sa inyong lugar. And sigurado nagbibigay po sila ng compensation. Yes. And meron din po silang mga referral compensation kapag gusto nyo mag-refer ng friends. Ang maganda po dito, syempre nakatulong na po kayo sa kapwa, kumita ka pa ng pera. Yes. Maraming salamat. Please support us by liking this video and comment your thoughts below and subscribe to our channel for more videos like this. See you guys on the next video. Goodbye and God bless.